Maayong gabi mga kaigsunan. Dalaygon ang Ginoo nga sa tunga-tunga sa simana siya nakig-uban kanato kauban sa atong mga pamilya og dinhi nga kagabion kita atong ihatag ang dungog, himaya, pagdaig sa ngalan sa Ginoo. Og salamat sa mensahe nga naguluhan ngadto ta sa langit. Mao gid na ang atong gihandom ang langit nga gisaad sa Ginoo diri sa iyang katawhan karon, no? Na nagkinabuhi nining pinapos nga panahon. So kita busy kaayo sa atong mga schedule sa mga crusade, no? Atong miaging adlaw at didto mi ni Brother Jury sa Kabinukot. Kanang unahan day na sa Turil, no? Naatay na dito sa atong binyo na ay atbang dito na na-stroke. Kalit lang. Niadtong March 12 to siya. 62 ng edad. Dalaga pa. So, nagbalay-balay mi dito. Adto ang mga kaigsunan na nadto ang balay na kuan murag ang iyang asawa active sa Katoliko. Tapos ang katong babae kay didawat man minadto. So nakatuon minadto. Ang gisulod ni Barjury na kuan kanang may tungod sa adlaw nga ipapahulay. So ang kuan sa babae na Domingo na lagi. So ako siyang giingnan na ang mensahe sa tulo ka manalunda na gitawag nga everlasting gospel, ang walay katapusan nga maayong balita. Nagisgod-god og kahadloki ang Dios, ihatag kaniyang himaya. No? Kaya tak na sa iyang paghukom niabot na. Og simbahan ninyo siya na nagbuhat sa langit og sa yuta og sa mga tuburan sa tubig. So, kung atong pamalandungan ang mensahe, walay katapusang mensahe sa mayong balita. Tapos, simbahan ninyo siya. But pasabot, pag muhisgot o pagsimba, maghisgot po nag-adlaw sa pagsimba. So, kini nga mayong balita, walay katapusan nga imantala sa tibok kalibutan o sa tanang kanasuran. Ang pagsimba sa magbubuhat. Karon, muna yung mong gi-explicar na to na ang mensahe na walay katapusan, dili gyud na siya maundang, dili hunungon, dili alisdan. Tuaman didto na simbahan ninyo, ihatag ang himaya, simbahan ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. So naagyoy teritoryo, naagyoy natuag didto ang creation. So among gipamatud-an na ang pagsimba magiskot ko na siya adlaw. O kana nga mensahe walay katapusan, dili gyud na siya hunungon. Di gud na siya undangon, labi na dili gud na siya alisdan. So muna ang among gipamatuod nito, gitagaan na mo siya og walay katapusan niya kamatuoran. Amo siyang giingnan kiniti kini nga libro mo ni siyang walay katapusan niya kamatuoran. O katong gigikan kay Barbusal, lipay kayo siya. Musugot ka na sunod mga adlaw muna rimi. Ana siya. Okay ra. Pero muhangyo mi kung mag-study na mi na imong bana. Yang bana. Kay kuan mo kuno to. May katungdanan sa kuan simbahan. Minister ba to? Sa tawag na. Mo na siya. So, mo na siya ang buluhaton. So nakoy sige ko huna ganina unsa man kahaang maayo natong tun-an. So, kitang tanan, mga Bible student man ta. Balik-balik naman lang ni, no? Pero gusto na ko mukuha tag punto dire. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Nay panahon na ang mga anak sa Ginoo sa nagkalain-lain nga mga planeta magtigom dito sa trono sa Ginoo.
og didto naa sila'y paghisgutan. Og miabot usab didto si Satanas. Pag-abot didto unsa ingon sa Ginoo, asa man kagikan? Ingon siya, gikan sa akong pagsaka kanaog sa yuta ug sa langit. So unsa ingon sa Ginoo, napamalandungan ba nimo si Job? So pero dili ni kang Job ang atong pagtuon karon. So kini ako ning gitan-aw kung asa ni siya dapit kay kini nga panahon si Satan makasaka pa na siya kanaog. Pero after sa pagkamatay ni Jesus Christ o pagka-resurrect niya, pagbalik niya sa langit, dili na gyud siya kasaka didto. Si Satan kana nga panahon na dili na gyud siya kasaka didto. Mao na gyud na nagbasol na sila ang mga anghel, si Satan gusto niya mubalik dito. Kana sa early writings. Karon, unsa man ang kining teksto, kining bersikulo 6, no? Sa 7, mao na asa kagikan ingon siya sa akong pagsaka kanaog. So, appeal siya dito tambong sa meeting ng mga representative. Kung imo ni basahon sa Spur Prophecy, kining nanambong mga representative ni sa tanang kalibutan nga gibuhat sa Ginoo. Dili lang di ay ni kanang kining atong gipuy-an karon. Dili lang. Tanaw na to. Na ay sa panahon ni Sister Ellen G. White, nakakita siya og vision na nakakita siya og mga planeta. O kadto nga mga planeta, wala na sa mga planeta na nakita sa science. Moto iyang gitawag si Elder B, nangutana siya na unsa maning mga study sa mga astronomers. So gipakita siya, ingon siya, kini nga akong mga nakita na planeta, wala ni sa mga pagtuon sa science. Wala ni. Gipakita sa iya sa Ginoo. Kadto nga panahon, gipakitaan siya og mga planeta na wala sa kanang, di ba, mga planet pila na kabuok, daghan, di ba? Wala to, iyang nakita, wala didto kining mga planeta ha, pero hulagway ra na ha, dili na siya ang nakita ng vision. Okay. Ako lang gibutangan og gitawag nga murag example. Muna. So, mo man ni ang mga planeta na tun-an sa mga astronomy, kanang gitawag diri kanang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, di ba? So muna siya ang mga planeta na nakitaan sa mga astronomers. Pero kadtong planeta nakita ni Sister White, dili to appeal ani. Karon, ingon diri kung atong basahon, the commanders of the angels' host, the sons of God, the representatives of the unfallen worlds are assembled. Ang mga kalibutan nga gihimo sa Ginoo, bawat matag kalibutan na ay representatives. Na ay representative kini, representative kaani nga na earth. So, mga unfallen world, nagtigom dito ang mga representative. Dito sa kuha na sila meeting kauban ni Kristo o kauban sa Amahan. Mao na siya. So karon, kung atong basahon sa Patriarchs and Prophet 331, the man was created a pre-moral agent like the inhabitants of all other worlds. So naa pag yung mga kalibutan nga wala mahulog sa pagpakasala nga kanang wa gyud sila kakaon sa kinang gitawag na forbidden tree. He must be subjected to the test of obedience. Dito po, napo sila test of obedience dito. Naapoy tree of life and tree of knowledge in good and evil. Naapod dito. But he never brought unto such a position that yielding to evil becomes a matter of necessity. So, naapod ay dito, pareha tanang kalibutan na agyoy forbidden tree. Tanang kalibutan at tanang gihimo sa Ginoo na agyoy forbidden tree. Human, nakana nga mga kalibutan, gipakita na sa pananawon sa propeta. Oo. So, ang kining kalibutan lang nato ang wala gyud mahulog sa kini lang atong kalibutan na nahulog sa pagpakasala. Pero ang kadaghanan pa sa mga kalibutan, wa na gyud na sila matintal sa pagpakasala
sa pinaagi kang Satan. Kay nahibalo na sila kung unsa mga pamaagi ni Satan. No? So, una siya. Story of Redemption. Mababasa po na sa Story of Redemption, nagipakitaan si Ellen G. White o mga vision sa mga lain pa nga mga planeta. No? Una siya. Because the inhabitants of the other worlds were delivered from His presence and His temptations. So, mag-meeting sila dito. Usa sa meetingan nila, kanang unsao na ang mga kalibutan dili mahulog sa pagpakasala. Dili na makatintal si Satan anang ang mga anang ang mga lugar. Karon, dahil sa iyang vision sa early writings ako nakaplagan, naingon diri, the Lord has given me a view of other worlds. Wings were given me, and an angel attended me from the city to a place that was bright and glorious. Gidala siya dito sa nindot na mga lugar, no? Mahimayaon. The grass of the place was living green, and the birds warbled a sweet song. The inhabitants of the place were all sizes. They were noble, majestic, and lovely. So kanto ang gidala siya dito sa mga kalibutan na muna siya nindot. Nindot yung kaayo na lugar o mga tao dito. Nagay mabasa sa Great Controversy, kapag abot ay sa langit, kanang tao na maluwas, kutubra din ni Jesus Christ. Si Jesus Christ yun ang pinakamataas sa tanan. Huwag yung magupong niya, kay dararan niya dire. So muna, ang mga tao dito, mga maayong tao, majestic and lovely na mga tao. They bore the express image of Jesus, and their countenances beam with holy joy. So, nangutan na siya, nangano daw na mas lovely ang mga naong nila kaysa sa mga naong sa diri sa kalibutan. Diri sa ato, wa naman magkadinamao, no? Wa na. Na ay usa ka lawas, usa ka tiil, duha ka lawas. Naapoy usa ka lawas, duha ka lawas, usa ray ulo. Nakita mo na? Wa na magkadinamao. Wa na. Na ay kanding na kadtong miaging buwan lang gipanganak usa ray mata. Kita mo to? Kanding, usa ra gyud, dako ang mata. So, diri perfect yun ang pagbuhat. Then I saw two trees. One looked much like the tree of life in the city. The fruit both looked beautiful, but of one they could not eat. Muna siya. Ngadto nga kalibutan, nakakita gihapon siya og mga maayong mga punong kahoy ng forbidden tree na gihapon dito. They had power to eat both, but were forbidden to eat of one. So then my attending angel said to me, none in this place have tasted of the forbidden tree, but if they should eat, they would pull. So kung nasa gahom sa pagkaon, kung ilang kaonon, mahulog yun sa pagpakasala, makatakod, gining kasala. No? Naagyo na dito. Karon, ingon dere, ipakitaan na po siya, then I was taken to a world which had 7 moons. So, gidalaga na po si Sister White dito sa kalibutan, usa ka kalibutan, nga doon ay 7 kabuan. Usa kay, kuan aning 7 kabuan, no? Ang atong buwan dire, kuan raman. Usa raman. Pero dire 7 kabuan. O kadto nga kalibutan, nakita niya ang tigulang nga si Enoch, where I saw God old Enoch, who had been translated. On his right arm, he bore a glorious palm, and on its left was written victory. So muna siya, no? O nakita dito ang korona, ingon dere, and around the wreath were stones of nagkalain-lain nga mga colors na mas mahayag pa kaysa gitawag nga star. So mag-reflect na siya, no? Ang corona na ingon niya mas mahayag pa sa mga stars. So muna ang corona ni Enoch. So muna siya. Ingon dire,
Above the wreath was a lovely crown that shone brighter than the sun. I asked him if this was the place he was taken to from the earth. So, nangutana siya kang Enoch na mao ba ni ang imong lugar kung asa ka gikan sa yuta gidala ka diri? I asked him if this was the place he was taken from the earth. He said, "It is not. The city is my home, and I have come to visit this place." So ang tao di ay kung maluwas ka na, pwede kang mo bisita sa tanang mga lugar, mga kalibutan nga gihimo sa Ginoo. Kay balo ba mo mga kaigsuunan, sa panahon na muanhi ang Ginoo sa iyang pag-anhi, sa iyang ikaduhang pag-anhi, kanang dadon ang tanang balaan dito sa kuan, ilibot na siya sa tanang kalibutan o sumala sa mabasa na dili dayon mo diretsong langit, mo hapit pa og usa ka kalibutan na didto tanang mga linuwas manabado. Kay ang tanang mga kalibutan na wala makatilaw sa kasalanan, murag kag mga ang mga tao na maluwas, murag mga sikat kaiba. Kay ang tanang mga tao, mga gitawag nga sinless world, nakatan-aw gyud ining kini nga kalibutan. He moved about the place as if perfectly at home. So naagyoy lugar nga giandam si Ginoo na mao ginaypuy-anan sa tao. Katong nakalibot-libot na, nakakita na si Ellen G. White, kini, kung imo basahon na sa treasure chest, ang iyang lawas, nagpabilin ra gyud na siya, naglingkod man ni siya. Oo. Pag pakitaan siya, pananawon, ang iyang espiritu lang ang makuha. Pero ang iyang lawas na this earth. Hingan siya, I beg of my attending angel to let me remain in that place. Hingan siya, gusto ko na magpabilin lang ko diri. I could not bear the thought of coming back to this dark world again. Di na ko mubalik sa kalibutan. Then the angel said, ingon ang anghel, you must go back if you are faithful. Ikaw, with the 144,000, shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God. Ingon siya, dili na ko mubalik sa mangit-ngit nga kalibutan. Pero ingon ang anghel, ikaw kinahanglan mo balik kung ikaw magmatinumanon, ikaw kauban sa 144,000 adunay pribilehiyo sa pagbisita sa tanang mga kalibutan nga gihimo sa Ginoo. So, kadtugod na kalibutan gipakita ra sa iya na para ang katawhan sa Ginoo ni aning ulahi nga mga panahon madasig. No? So, sa Every Writings 41, we all entered the cloud together and were 7 days ascending to the sea of glass when Jesus brought the crowns and with his own right hand placed them on our heads. He gave us harps of gold and palms of victory, whereon the sea of glass, the 144,000, stood in a perfect square. So, mauna siya. Ang pagluwas sa Ginoo sa iyang pag-abot, musuroy una ang mga balaan. Manabado na dito og gitawag nga usa ka panabado kauban ang tanang mga kanang maluwas ug ang tanan nga mga tao sa nga gi-create sa Ginoo. The angels were all about us as we marched over the sea of glass to the gate of the city. Jesus raised his mighty, glorious arm, laid hold of the pearly gate, swung it back on it, glittering, and said unto us, you have washed your robes in my blood, stood stiffly for my truth, enter in. We all marched and felt that we had a perfect right in the city. So kining city nga isutan diri kung imong padayonon mo na ang Jerusalem, no? Mo na ang Jerusalem. So mao na siya ang hulagway nga gihatag sa Ginoo kang Sister Ellen G. White sa John 14, 1-3 na, no? Ingon diri, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios
og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako og makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako tua usab kamo. So mao na siya. No? Mao na ang saad sa Ginoo na pwede di ay napagani diri na kanang tagaan ka og pako. Kini Sister Ellen G. White, wa man ni pako. So gusto siya mo kuan dito, gitagaan siya. Pag maluwas ta mga kaigsuonan, makasuway gyud ka kay Sister Ellen G. White yung basahon, nakalupad gyud siya. Naka-experience yun sa unsa di ay kalami kanang mulupad ta. Oh, kay si kog handom na pag maka-aksak kami diya sa mga tag-asim ko na lami gyud siguro mulupad, no? Di ba? Lami gyud kay kuan, anghel. Ang anghel. Ang kirubin upat man ang pako sa kirubin. Ang seraphim unom. Oh, ang anghel na natural duha. So, ingon ang 1 Corinto 2:9, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So ang wala makita sa atong mga mata, o ni madungog sa atong mga dulonggan, ni misulod sa atong kasing-kasing, ang mga butang nga giandam sa Ginoo kanila nga nahigugma kaniya. Kung imong tan-awon sa TV, nindot kayo mga lugar sa kuan, sa Australia, sa New Zealand, sa bato nindot kayo, no? Nindot kayo. Pero nakita naman nato na sa TV, diri ang wala pa gyud nimo nakita, sukad-sukad, ang wala pa nimo mabatii, ang wala pa nimo misulod sa atong kasing-kasing, ang mga butang giandam sa Ginoo dito sa langit, makaingon gyud ka na mao gyud ni ang gitawag nga langit, mao gyud ni ang gusto sa Ginoo. Moadto gani taog mall lingaw sa Manila, ang mga mall na may gamay na murag nature ba, tunga sa mall na naman na. Oh, magsud na mo udto, pagawas na mo alas 8 sa gabi. Lingaw kaayo. Nakalakaw ko na to sa mall, ko na. No, moabot yun ang panahon na gubaon yun eh. Kining kanindot. So diri sa atong kuan, atong pagtuon na gipadasigan ta sa Ginoo. Nakadto di aing sa Hub 1:6, mao dayto ang magmeeting gihapon sila didto. Napoy sila regular na meeting nadto. Gikan sa tanang mga kalibutan na wala mahulog sa pagpakasala, nadto sila sa atubangan sa Ginoo, napod sila ginahisgutan sama sa ato. Kay sa creation, bisan gani sa creation, sila Adan wala dito nagliningkod, nagtinulog, wala. Kung imo basahon sa Spirit of Prophecy, napod sila daily routine, napod sila exercise, ano ba? Di ba? Mukaon lang man sila dito, mukaon, di ba? Pero kung imong basahon, adlaw-adlaw na asilay mga activities na ginabuhat. Mao gihapon sa New Earth, imong hunaw-hunahon sa New Earth. Sa New Earth wala na may kuano, wala na yung mga sakit, kalisod ana. Di na siguro ta mangita dito kwarta, napa ba dito? Ha? Pabisita para manginabuhi ta? Akong yun na ba? Pabisi. So dito sa langit, lahi na sistema, dili pareha aning sistema nato. Dili pareha. So atong paningkamutan Brad Bosal na tanang mahuman na ang buluhaton. No? Ingon gani, ayaw ninyo kadloki ang kamatayon, ayaw ninyo kadloki ang mupatay sa lawas. Kadloki ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. So, nini kagabion atong gitunaan ang mga pulong sa Ginoo, hinaot na kita pinaagi niini
magpadayon ta sa mga atong kuan kanang gitawag nga pakiglumba, lumba sa dagan o pakigbisog sa kalibutan, no? Na makapadayon ta o ang matong mga buluhaton ingon nga gitagaan sa Ginoo mga katungdanan, tabangan ta sa Ginoo na kuan kanang mahimo ta angayan sa iyang atubangan o ang buluhaton magpadayon, mulambo o maabot ang Ginoo andam ta, maandam ta. Yan nga yang gitagana. Na kung yung basahon diri 7 days ang travel, no? 7 days ang travel na to. Una-una mo 7 days. Walang nako nabutang diri kay mataas man ta. Dali-dali man yan ako. No? Na didto gyud magsabat gyud didto sa usa ka lugar na didto grabe kabibo. Grabe gyud kabibo red busal. Kay ngano makit-an man nimo didto ang mga ang tanang balaan nga pagbanhaw sa Ginoo sa general resurrection. Pagdabot ito, makit-an gyud nimo perting bisiha kay makit-an nimo didto sila katong sila kung mga wala pa nabanhaw, sila Adan, sila tanan, kita nimo sila Ellen G. White, Sister Hastings, makita nimo dito. Sila Enoch, makita nimo na to. Mapangutanan nimo sila Elijah, mapangutanan nimo na grabe to. Di unsa man to nimo Moses kanang paglabang sa Red Sea? Ana ba? Daghan kayo lingaw kayo. Dito sa langit sa 1,000 years bibo kayo kay usa-usa man ta dito maghatag og kanang testimony, di ba? Kalami anang maminaw ka sa testimony niya, kita nimo si Adan dito, kita nimo tanan. So nindot kaayo ang langit. So diri ra kutob, di na ko pabuton og alas 9, no? Naot na kita mahimong madasigon pinaagi sa atong mga pagtuon diri. Diri ra kutob, maayong gabi sa atong tanan.